Ito ang Talk to the People on COVID-19. Magandang gabi mga kababayan ko. Again, the most important topic I think that we have to discuss, almost every meeting, every talk to the people session would really be the continuing rise of COVID cases in the country. We have breached the million mark. And it does not really surprise me. At from a distance, nakikita ako talaga. And every time I see people violating the law, I would just say to whoever is seated next to me, sabihin ko, tignan mo ito, tomorrow there will be a spike again. And true enough. And it will never be an ending story until all Filipinos are vaccinated. There will always be a rise and maybe exponential ang takbo ng COVID sa Pilipinas pag hindi kayo sumunod ng batas. You know, this is not only a medical issue. It is now of national interest and maybe the survival of the Filipinos. I would like to be somebody governing, but not really unnecessarily going to the extreme. But apparently, not all, but there are a lot of you out there violating and repeatedly violating the laws. So mamili kayo. I will give you a short lecture of what I will do. But first, I will read the places at yung kanilang quarantine. Modified Enhanced Community Quarantine. Modified ito. So medyo strict. NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, with additional opening of the economy, well, remains to be seen. Region 2, City of Santiago and Isabela, Quirino, Abra. Then yung sa General Community Quarantine, we have Apayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. In Region 2, it's Cagayan, Isabela. In Region 4, it's Batangas and Quezon. Region 8, Tacloban remains to be the general quarantine. Iligan, Davao City, and Barn. The rest of the Philippines is the modified general community quarantine. So, take note of the modified enhanced community quarantine. Listen, it's modified general community quarantine. There are two different animals here. Dalawa ito. It's a modified enhanced, modified general. So, let us be clear on that. Ngayon po, ang sinabi ko na wala naman kasing mangyayari dito pag you keep on violating the law. Alam ko, the ultimate blame is always government, whether we are in the right or in the wrong.
gobyerno talaga yan. Because government, walang iba eh. Yeah, kaya despite of the fact that may ayuda tayo and we distributed billions, well, wala pa rin ang, it is not even, does not even deserve a comment. So natutulungan. There billions and money was given at 4,000 and 1,000 per individual. Pero kung makakaya pa, kung hanggang kaya lang, ganito, ayaw ninyong sumunod, well, I have to. Itong pagka-presidente ko dito, nandito ako, isang linya is itong pagka-chief executive ko. Under me, except the constitutional bodies, Congress or the Supreme Court, COA, hindi yan sila kasali. Itong human rights. Pero lahat, pero yung sinasabi ko, dito under kayo sa akin. That is under the chief executive powers. Dito sa kabila isang linya, ang aking pagka-commander-in-chief of the Armed Forces of the Philippines. At saka yung police, well, under na noon, but still, the police gets the order from the mayor. Ngayon, nakita ko, violation dito, violation doon. Sakit dito, sakit doon. Anak ka ng, wala tayong pera. Do not ever think that we can accommodate you just any time. If you look on TV and sa mga news, hindi nga makapasok, naghihintay lang sa mga kotse. Naghihintay lang dyan sa labas hanggang mabigyan sila ng kama. No. Ang kama, depende yan sa mabakante. Kung marami ang mamatay lahat, maraming kama kung gusto ninyo. If we are one of those candidates na alam ko, hindi lahat. I mean, hindi naman talaga lahat may gusto eh. Maraming ayaw ng baka-COVID na matay. Wala na tayong magawa dyan. Swerte na natin yan. Ngayon, itong mga ayaw maniwala, ayaw sumunod, despite the fact that they are well aware of the attendant consequences, grave ones, patuloy pa rin ang sayaw dito, sayaw doon. Kala mo walang batas. Na ganito yan. There is a national emergency. A national health emergency. With that comes also the power of the state to control whatever there is to control, whether it's a pandemic, epidemic, or whatever, medical. Police power can be exercised to control crime, to promote public interest, to promote public health. Yan. Kasali yan sa power ng President. Ngayon, ako tumitingin lang at a distance. As I would not really want to be so strict about it because it is technically not a crime at all. Ang problema, naging crimen lang yan dahil kung ayaw mong maniwala, para kang, I know if this is the word, spreader. Nag-i-spray ka ng sakit. So we have to protect other people from not getting sick. So we have to impose rules. Now, the rules are there and you do not follow.
Well, let me tell you. Under the police power of the state, ang mayor, ang barangay captain, because they are persons of authority, they are the ones who should be responsible for the enforcement of the law. Ang guidance binibigay lang sa police because the supervision belongs to the mayor. Ang barangay captain is also a person in authority, like a teacher is a person in authority. Kaya pag lumaban ka, nasaktan mo yung mga tao na yan, it is direct or indirect assault in addition to the crime that you commit. Ganon yan. So, ang gawin ko ganito, I will hold responsible under the law. May batas eh. Maraming batas. There are about 5 provisions in the different statutes na ang barangay captain, siya yung mag-enforce sa law. At kung hindi, yung mayor or concurrently, the mayor and the barangay captain are responsible for the enforcement of the law, especially if it is a penal law, yung may corresponding priso. Ngayon, ang gawin ko ganito, I will hold responsible and I will direct the Secretary of the Local Government, DILG, to hold the mayors and responsible for this kind of events happening in their places. It is a violation of the law, and if you do not enforce the law, there is a dereliction of duty, which is punishable under the revised penal code. So the DILG can proceed against you for not doing your duty as mayor o si barangay captain, but not so much about the mayor. Nandyan lang yan kasi nandyan yung liability. Itong mga barangay captain ang problema. Kasi maliit ang barangay, do not give me that shit about hindi mo alam. So, the local government will go after you administratively and criminally. Pag may nangyari pang pistahan o sayawan dyan, ang tawagin ng DILG ang mayor pati ang barangay captain. And then, he will proceed to enforce the law. Since he is my alter ego, dito nga sa linyang sinabi ko, DILG nandito eh. It's a civilian department. And he can exercise that power. So, siya na. Kasi itong war power dito sa, hindi masyado, ang military, pang NPA ko lang yan, pang enemies of the state. So, it falls squarely on the shoulders of Secretary Anyo. That's to enforce the law. Maybe call the attention of the mayor and the barangay captain and to give them enough time to answer administratively and criminally why you should not go to prison for not enforcing the law. Batas yan. And I would like to start with the most important is itong COVID. So, it start with
the Secretary of Health, followed by the Secretary Duque. It's your turn. Yes, sir. Magandang gabi po sa inyo, Mr. President, at kay ating pong Chair ng Committee on Health ng Senado, Senator Bongo, ang ating pong Executive Secretary, si ES Medi Aldea, ang mga kasama ko po sa IATF at sa Kabinete, at sa lahat po ng ating mga kababayan. Magandang gabi po sa lahat. Sa ngalan po ng Department of Health, ako po ay magbabahagi sa inyo ng ating usual COVID-19 situationer at biosurveillance updates. Ito po yung first slide. Ito po ang ating mga pangunahin mensahe ngayon linggo. Una po, bagamat bumababa na ang kaso sa buong bansa at lalo na po sa NCR, nananatiling mataas ang ating average daily attack rate per 100,000 population. Pangalawa po, habang gumaganda ang ating kabuuan healthcare at ICU utilization rate sa NCR, mataas pa rin ang ating healthcare utilization rate naman ng CAR ng Regions 2 and 4A. Pangatlo po, upang maging epektibo tayo sa pagsusugpo ng pagkalat ng COVID-19, kinakailangan natin balik-balikan ang ating contact tracing, ang isolation targets. Nang sa gayon, ang mapaunlad po natin ng patuloy ang contact tracing, isolation at ang ating testing performance, at ito po kinakailangan lahat paigtingin. Sa tulong at pakikipag-ugnayan sa ating pong tugon sa pandemyang ito with the local government units. At huli po ang pagpapatupad ng maigting at mabilis na minimum public health standards, at ulitin ko po, ang contact tracing, isolation at testing ay susi sa pagluwag ng community quarantine restrictions, pagbubukas ng ekonomiya at pagprotekta sa kalusugan at buhay ng bawat Pilipino. Sunod na slide po, ngayon ika-28 ng Abril 2021, meron po tayong nadagdag na 6,895 na bagong kaso. So, bumababa na po ito, Mr. President. Kahapon we were 8,800. The other day we were 8,900. Ngayon po asa 6,895 na naidagdag. At 2,963 ay mula po sa National Capital Region, at 1,478 sa Region 4A at 866 naman po sa Region 3. Para naman sa ating po mga active cases, ito po sa bandang kaliwa, ang kabuuang bilang ngayon ay nasa 67,769. That is as of April 19. Ito po ay ang katumbas 6.64% ng ating pong kabuuan kaso. At sa kabila naman, dako, ang ating pong recoveries ay umaabot na sa 935,695 at ang ating recovery rate ay nasa 91.69% po. Habang ang bilang ng mga pumanaw, nakakalungkot po, ito po ay umabot sa 17,031 mula po nag-umpisa ang pandemya noong Marso po ng taon 2020. Ngunit ang ating pong case fatality rate, ayan po, ay nasa 1.67. At na papanatili po natin na mababa ang ating pong case fatality rate. Next slide po. Dito naman po ay makikita natin ang epidemic curve. At as of April 28, 2021, mayroon na po tayong 1,020,495 na kaso sa buong bansa at 67,769 ang aktibong kaso. Halos kalahati dito ay galing sa NCR po, no? 450,892 na kaso sa kabuuan at 27,891 ang aktibong kaso po dito sa NCR. Kung titignan ang ating pong epidemic curve, makikita na nagsisimula na tayong makakita po ng pagbaba ng ating mga kaso
karamihan pa rin ng mga kaso ay galing sa NCR, Regions 4A and Region 3. At ako po binibigyan ko ng pagkilala ang sipag at ang patuloy, walang patid na pagtugon ng NCR, ang ating pong mga local chief executives at ang gumagabay sa kanila, ang ating pong tagapangulo ng MMDA, si Chairman Benher Abalos at ang kanya pong General Manager. Nationally, next slide please, kakita na tayo ng improvements nitong mga nakaraan 2 linggo, partikular ang atin negative 3%. Ayun po, Philippines nakalagay, kulay green shade, negative 3% na po ang atin growth rate na mas mababa. From 50% po yan, nung nakaraan na 3 hanggat ika-4 na linggo. Meron rin pong bahagyang pagbuti ng ating average daily attack rate mula 9.13 3 to 4 weeks ago at bumaba na po to 8.84. At sana magpatuloy pang bumaba ang kaso natin gamit ang panukatan ng ADAR. Bumuti rin po ang ating 2-week growth rate ng NCR na kasalukuyang nasa negative 15%. Bagamat mataas pa rin ang ADAR ng Rihon na nasa 31.01 na kaso sa kada 100,000 na populasyon. Sa kabilang dako naman, tinututukan namin ang Regions 9, 6 at 2 dahil sa kanila pong positive TWGR at mataas na average daily attack rate per 100,000 population. Next slide please. Habang bumababa naman ang ating kaso at bumababa ang ating pong NCR ICU utilization rate from 84% noong nakaraan linggo, ngayon po as 69% po tayo kung titignan po natin yung asa kaliwang bandang taas na nakalagay po total bed utilization and ICU utilization, yan po NCR. Bumaba na po tayo, as a moderate risk level na po tayo at napaunlad po natin ang ating health systems capacity, pangkalahatan at ang pinakamahalaga pong bahagi ng ating kapasidad ay ang ICU at patuloy po na atin pinapalawig at pinalalaki ang bilang nito sa lahat po ng aspeto ng ating health systems capacity. Ito po ang pinakamahalaga dahil po siya ang nakakapagsalba ng mga buhay. Ito na po ang huli, Ginoong Pangulo. Patuloy po ang pagbibigay natin ng serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kapasidad ng ating pong health system at sa pagsasagawa po nito ang DOH, katuwang at iba't ibang pampubliko at pribadong sektor ay nakapagpatayo na tayo ng 635 dagdag na modular hospital sites, TTMFs at iba pang health facilities. Gayun din mayroon dagdag na 23,241 COVID-19 beds upang suportahan ang mga pasilidad. Pinaigtin din po natin ang ating testing capacities na katuwang sa wastong pagpapatakbo ng ating pong patient referral system. In fact, as of April 27 po, mayroon na tayong bili o na-procure na 500,000 rapid antigen test kits at patuloy po ang distribution nito sa mga NCR plus cities and provinces. Kabilang pa rin po dito ang pagdagdag sa health workers at kanilang benepisyo. Ngayon, meron ng 14,668 na dagdag na health professionals at workers na tumutulong patatagin ang serbisyong pangkalusugan sa NCR Plus Bubble. Sinisiguradong wasto ang kompensasyon sa kanila at meron 7 billion pesos obligated budget para dito. Meron na rin po tayong 107 million sets ng personal protective equipment na naipalaganap sa ating pong NCR Plus Bubble at halos 2 million doses ng ating pong COVID-19 vaccines out of the 3,525,600 doses na mga bakunang atin na pong natanggap mula po doon sa mga donasyon at sa mga naangkat po natin through procurement para po sa ating mga kababayan.
So ito po, Mr. President, ang akin pong pinakahuling ulat at handa na po akong sumagot sa inyo pong mga katanungan. Salamat po, sir. I have no questions. Baka siguro may let's hear Secretary Galvez. Mr. President, our Executive Secretary, Mel D. Aldea, Senator Bongo, my fellow cabinet members, sa mga kababayan po natin na nakinig po ngayon. Magandang gabi po. Ang i-report po natin ngayon ay ang update natin po sa National Vaccination Program. Please show my slide, please. Slide number 2. Next slide. Sa ngayon po, natanggap na po natin ngayong April yung almost 1 million doses na po nung April 11 at saka April 22. Na-delivered na po ito ngayon. At bukas po, ma-deliver na naman yung another 500,000 na Sinovac. Bukas po ng 7:45 po darating po yung Cebu Pacific na kumarga po ng ating vaccine. Yung supposed to be po na darating po na Gamaleya na move po ng May 1 dahil po sa mga tinatawag nating logistical challenges kasi because of the restrictions, nagkakaroon po ng problema sa mga flights. Dahil po may connecting po ang flight from Moscow, Doha to Philippines. Kaya talaga pong nahihirapan po kami na ikarga po. And then sa this coming pakibalik po sa slide kanina. Sa May po, ang ating pong po natin, sa May 1, meron po tayong 15,000 na Gamaleya na darating. And then nangako na po steady po, ang medyo maganda po dito, steady na po yung supply ng Sinovac. At sa May 7 po, 1.5 million, one tranche ang ibibigay po sa atin. And then yung another 500 na 1,000 ay i-deliver din po this coming May. And then most likely sir yung Gamaleya magkakaroon na tayo ng stable supply this coming May din po. And most likely baka yung COVAX din po magkaroon na po tayo ng mga deliveries. Nakita po natin talaga na yung ating COVAX ay nagkaroon po delay because of the acute shortage sa global supply. Pero sa ngayon po nakusap po si Dr. Rabi Abisinghe na pinipilit po talaga nila na magkaroon po tayo ng supply. Particularly po yung COVAX Pfizer. Sir, most likely sir baka makakuha tayo ng 2,355,210 na COVAX Pfizer by po sir, by before the end of June. Hopefully magkaroon po tayo ng early deliveries dito sa May. And also yung AstraZeneca baka magkaroon din po ng COVAX delivery. Yun po ang pinipilit po namin na magkaroon ng delivery at nagpapasalamat po kami sa Gavi, sa COVAX at saka sa WHO dahil talagang halos araw-araw po talagang meron po silang ginagawa para at least matuloy na po yung mga naka-earmark na mga COVAX vaccine po sa atin. Ang maganda pong balita po, Mr. President, is sa June, magkakaroon na po tayo ng more or less very steady supply dahil meron po tayong apat na manufacturer na magde-deliver po ng June. Unang-una po ang Moderna, magde-deliver po sila ng 194,000 na doses. And then yung Sinovac, magdadagdag po sila ng 4.5 million para po sa June. And then yung Gamaleya, Sputnik, magkakaroon po ng 2 million. At ang AstraZeneca, ito po yung private sector po na delivery, 1.3 million. Ito po yung pinakaunang nabili po ng ating Go Negosyo na napirmahan po nung last November 2020. And then nga po, darating po yung COVAX na sana nga po matuloy na po itong COVAX Pfizer na 2,355,210. So total po ito, Mr. President, na 9 to 10. At maganda po ang ginagawa po ng MMDA at saka po ng NCR. Nagkakaroon po ng simulation na po ginagawa namin na magpe-prepare na po kami sa June pagdating ng mga vaccine. Na ang kanilang daily vaccination rate will be 120,000. Tuloy-tuloy po yung presentation ng mga supply chain manager po natin na galing pa po sa Jollibee at saka po sa McDonald's and also doon po sa AC Health Ayala. Nagtulong-tulong po kami na magkaroon po ng simulation
para po maniwala po yung mga tao na talagang kaya po natin yung 500,000 a day. Yung Metro Manila, basta magkaroon po ng eksaktong 3.3 million a month, kaya po nilang gumawa ng 120,000 a day. At yun po ay napangako po ng ating MMDA chairman at saka si GM Jojo na kayang-kaya po nila po yun. Dahil kasi nakikita po natin, nagagawa po rin po tayo ng mga mega vaccination site. Sa ngayon lang talaga, Mr. President, hirap po talaga tayo sa ating volume sa first quarter at second quarter. Talagang gipit na gipit tayo. Pero nag-usap po kami nila Ambassador Romualdez na gumagawa po sila ng paraan na yung AstraZeneca na nahando pa sa US ay pwede pong ma-release. Sumulat na nga po si Secretary Duque na mga through diplomatic channel na yung mga hindi nagagamit na mga AstraZeneca, pati sa Israel po, na sumulat na rin po kami ng letter of intent, na makakuha ng access para yung mga excess po ng mga countries po nito ay magkaroon po rin po tayo. So yung nag-exercise yung team po natin, talagang halos umaga, gabi, nag-negotiate po tayo kahit na Sabado, Linggo po para makakuha lang po tayo ng talagang steady and secured supply this coming May and June. Next slide po. Makikita po natin... Sandali lang. Yes, sir. Para hindi maintindihan ng mga tao, ito yung sinabi ni Secretary Galvez, yung dynamic sa delivery ng mga bakuna. Yung sabi na hirap tayo sa mga pagdala. Kasi wala namang eroplano na makuha natin direct Russia, Philippines, China, Philippines. Maraming daanan, it's transshipment. Dito lang hanggang Hong Kong tapos ilipat. So that's why sabi niya, nahihirapan tayo minsan mag-tailor ng saan natin ipadaan sa madaling panahon and that the integrity, yung visa ng bakuna is protected. Yun ang ibig sabihin niya kanina na sabi niya na yung hirap tayo sa baka hindi nyo naintindihan. Ganun ang ibig sabihin niya. You can go ahead. Opo, mahal na Presidente, yun po talaga yung logistical challenge natin. Kaya po, nagpapasalamat po kami sa Philippine Airlines at saka sa Cebu Pacific kasi magbo-volunteer po sila na direct flight na po galing sa Moscow. Pwede po natin kunin po, Mr. President. 12 hours lang naman po yun, long haul. So ngayon gumagawa kami ng plano para hindi na po ma-delay yung Katulad po ng ginawa po natin sa Beijing, diretso po na yung PAL na Boeing 777 ang kumuha ng 1 million. At ganun ngayon po, ngayon Cebu Pacific ang kumuha ng 500,000. Ganun din po ang gagawin po natin. Sa ngayon po kasi, 15,000 lang po kasi yung maliit na So ang po natin, nilagay po nila sa DHL. Kaya medyo nahihirapan po sila talaga ngayon. Pero Mr. President, we will make sure that we will solve the logistical problem po. We will solve together po. So, next slide please. Sir, kung makikita po natin, starting po ng June, maganda na po yung natin dahil kasi more or less meron tayong 5 supplier na sir na kasama po yung COVAX, kaya napapasalamat tayo sa COVAX. Kung makita niyo po sa baba, yung sa June deliveries, nandiyan na po ang Moderna, Sinovac, Gamaleya, AstraZeneca, yung COVAX Pfizer, nandiyan na rin po. Pagdating po ng third quarter, dyan na po bubuhos po yung mga ating mga supply. Dahil nakikita po natin, naluluwag na po yung mga ibang countries dahil kasi ang US, more or less matatapos niya na po yung kanyang almost 60% or 70% ng kanyang population. Dahil kasi ngayon po, nagbumababa na po sila na 16 years old. So makikita po natin na more or less by dating ng August, magkakaroon na po tayo ng acceleration na 15 million to 20 million a month. And pagka nagkaroon po na tayo niyan, bubuhos po yung yung ating mga volumes sa ating mga different highly urbanized area. Ang po natin pagka once nagkaroon po tayo ng ganyang klase na na pagbuhos ng mga volumes, ang ating pong target po is for every week, meron po tayong 2 million to 3 million. Meaning, ang ating per day is 500,000 to 1 million ang po natin, makakaya po natin. Kasi po, meron po tayong 5,000 na vaccination site. Yung isang vaccination site po, kaya po yung 100. So, 500,000 po, kaya po one day. Next slide po. Next slide, please. Sir, ito po yung ginawa po natin.
Sa ngayon po, nagsimula po tayo ng March, meron na po tayong A1, A2, A3. Yung ating pong mga healthcare workers, senior citizens, at saka people with comorbidities, pinagsama na po natin. At ina-estimate po namin na matapos po yung A1, A2, A3, more or less mga bandang July po matatapos na po natin yan. Nakita po natin yung ating healthcare workers, meron na po tayong 1 million na babakunahan na po. 700 na lang ang kulang niya. At yung iba po kasi, yung iba, talagang meron 27% po na ayaw magpabakuna at saka meron pong naghihintay ng Pfizer at saka mga Moderna, yung mga vaccine na nasa Western. And then yung sa A2, sir, yung seniors, meron na po tayong 240,000 na individuals. At meron na po tayong sa mga may comorbidities, meron po 256,000. Sa healthcare workers, meron na po tayong 250 na fully protected na po ng 2 doses. So meron na po tayong 250. And yesterday po, nag-uusap po ang IATF na kasi May 1 po, Labor Day, na humiling po si Secretary Bello na magbakuna tayo ng 5,000 po na talagang mga frontliners, mga laborers, kasi Labor Day po. So ang gagawin po natin, magbabakuna po tayo ng mga laborers, and we thank the Secretary Duque for approving collectively, for approving yung lahat po na po natin, at marami po salamat sa IATF. Kasi po ito po symbolic po na bibigyan po natin ng yung mga ating mga frontliners at saka mga laborers na symbolic na vaccination. And hopefully pagka meron na po tayong volume sa June, sisimulan na po natin ang A1 at saka, yung A4 at saka yung A5. Yung ating mga frontliners, economic frontliners, at darating na rin po yung mga binili po ng Go Negosyo, at darating na rin po yung binili po ng ICTS nila Mr. Rason at Ayala, lahat ng mga conglomerates, darating na rin po ng June. So magsasabay-sabay na po tayo. And then sa August po, we are targeting na pagka dumagsa na po ang ating mga vaccine, pwede na po tayong magkaroon po ng target ng population ng general public, vaccination na po tayo by August. Kasi mayroon na po tayong eksaktong mga bakuna. Balik ko tayo doon sa... I'd like to talk to the people sa modified enhanced community quarantine. Ang pakiusap po lang kasi is 2 weeks ang hiningi ng mga medical profession, including the Secretary of Health. His word, mabigat ang salita niya kasi kanyang departamento yan eh. Linya niya yan, kanya yan. So, mga kababayan ko, naghihingi lang ako sa inyo ng paumanhin. I'm sorry that I have to impose a longer itong modified enhanced community kasi kailangan nag-spike may spike ang tumaas yung infections at yung hospital natin puno. Kaya ho nga sana wang inyong dagdagan, sabi ko na nga, ulitin ko, for those people who do not really care, nari care about whether getting infected or not. I can understand paano yung utak niyo tumakbo. But the problem is, madadali lahat. So, hindi ko na makuha sa, yung sabi ko na magandang usapan, daan ko na lang talaga sa batas. Actually, batas. We enforce the law. Ngayon, alam ko na galit kayo. Magalit na lang kayo sa akin kasi wala man talaga akong magawa. Ang virus na yan, lumilipad yan sa hangin. Kung kausap mo yung may virus,
na mabiros ka rin. Yan ang problema dyan sa COVID-19 virus. So, sumunod na lang muna kayo, total para man ito sa lahat. I would be the last, ako yung pinakahuling tao na mag-istorbo sa buhay ninyo. Sabi ko nga, I want the people to be comfortable. So, sometimes you have to interdict or intervene because it is of national interest. But, ibig sabihin, para sa for the good of all. To, ano yan eh? Tawag na no. To, yung health hazard. So, dito tayo na nasabi ko na sa inyo yung rason. Yung 2 weeks baka hindi nyo narinig. Hindi ko nga rin nakuha kanina eh. I know that it was but it was just a recommendation. I am affirming the recommendation of Secretary Duque. Siya yung may alam niyan. Siya yung doktor. Abogado lang kami dito, karamihan. So, sumunod na lang tayo sa lahat para at tignan ko kung anong magagawa ko sa paghihirap ng tao. How we can mitigate pang ano sa tao sa kahirapan. So next to report is Secretary Lorenzana. You have something to say? Mr. President, I have nothing to say except dalawang bagay lang. Yung ating OFWs, umabot na ng 530,000 na umuwi. So marami na po yan. Good. Palagi pa, we still have about 1,000 arrivals a day. And then for the Filipinos from Sabah, we already have returned 2,672. Meron pa pong 3,980 na waiting to be repatriated to the Philippines. Ayun lang po, Mr. President. Thank you. We then will have Secretary Anyo to make his report. Yes, sir. Pwedeng pakilagay yung slide. Slide. Magbibigay lang po ako ng ulat tungkol sa pagbabahagi ng ating Ayuda 2021. Ito po ay effort ng DSWD, DND at DILG. Nandiyan na ba yung slide? Sa ating pong pagbabahagi ng Ayuda 2021, sa 22,915,422 beneficiaries or equivalent to 22.9 billion, nakapagpamahagi na tayo ng 15,491,584 beneficiaries, equivalent to 15,533,806,600,000 pesos. So, a total po ito ng 67.60%. So, mataas na po yung ating pag-disburse. Unang-una po sa Metro Manila, meron pong 73.46%. Out of the 11,172,988 beneficiaries, ay nakapagpamahagi na sila ng 8,207,921 beneficiaries. Sa Bulacan naman po, next slide please. Sa Bulacan naman po, sa kaukulang beneficiary na 2,967,039, nakapagpamahagi na po sa
813,668 beneficiaries na nakatanggap or 61.13%. Sa Cavite naman po, meron pong 3,444,488 beneficiaries at naipamahagi naman ang 1,833,980. Kabuang 53.24%. Sa Laguna naman po, sa kabuang 2,718,083 beneficiaries, na ipamahagi na ang sa mga beneficiaries ang 2,067,891 ang nakatanggap. So kabuang 76.08%. At sa Rizal naman po, ang total beneficiaries ay 2,612,824 at naipamahagi na sa 1,610,347 individuals sa kabuang 61.63%. So all in all po, out of the 22.9 billion ay nakapagpamahagi na ng 15.53 billion sa kabuang 67.60%. Meron din pong tayong mga natanggap na mga complaints, a total of 23,292 at ang 15,736 ay under deliberation at na-resolve na ang 3,824. Dito po, binigyan natin ng mahabang panahon ang ating mga LGUs para masigurado, number one, ang safety ng mga beneficiaries. Pangalawa, talagang ma-roll out ang lahat ng ayuda. At pangatlo, lahat po ng complaints sa grievances at appeal ay matugunan at ma-resolve at ma-address ng ating mga LGUs. Para sigurado pong lahat po na nag-complain ay masasagot. At kung meron pong hindi masagot, ay papasok kami rito para magkaroon ng investigasyon at bigyan ng anumang sanction ang sinumang hindi nakapagpamahagi ng ayuda. Ang sumunod naman po ay ang tungkol sa community pantry. Please, next slide. Ayon po sa inyong pag-uutos, gumawa po kami ng guidelines kung paano po ipapatupad itong community pantry sapagkat itong community pantry ay isa sa pwedeng maging dahilan. Katulad po ng inyong sinabi na po pwedeng dito magsimula ang surge or spike kapag hindi po nasunod ang minimum health standards. Kaya kailangan ay merong standards na sinusunod. Sino man ang organizer, sino man ang mayroong nag-inisyatibo, dapat ma-ensure ang safety ng lahat, both ang organizer, ang beneficiaries, at pati na rin ang mga nagpapatupad ng ating mga batas. Unang-una po, hindi po magre-require ng permit kasi ito ay magiging parang additional burden kung sino man yung magsasagawa ng organizing ng community pantry. However, kailangan po ang masusing koordinasyon sa lahat ng LGU sapagkat kailangan ay compliant sa batas at sa ordinansa ang lahat ng mga organizer ng community pantry. Pangalawa, wala pong illegal na bagay at mga harmful items kasama alcohol at saka cigarettes na ipapamahagi dito sa community pantry. Pangatlo, kailangan ang basic health protocols ay masusunod at maoobserba. At ito po ang isang dahilan kung pwede natin ipatigil ang community pantry kapag hindi nasusunod ang basic or minimum health standard sapagkat ito nga ang pagmumula ng surge or spike. Pangapat, wala pong fee na sisingilin ang sinuman. LGU, pati organizer, hindi po pwedeng maningil ng anumang bayad o fee sapagkat ito ay isang bayanihan spirit. Panglima, kailangan po ang koordinasyon sapagkat maraming papel o role ang gagawin ng ating LGU. Unang-una po, ang LGU ang dapat magsasabi kung saan ang venue na gagawin ang community pantry. Dapat ang venue na ito ay doon mismo sa mga nangangailangang lugar, purok, sitio o barangay.
At ang LGU din po ang po pwedeng magbigay ng link sa ating mga organizer kung halimbawa kailangan ng mga supplier ay meron namang mga local producers para makatulong din sa ekonomiya ng LGU. At kailangan din po ang LGU sapagkat siya ang magbibigay ng security at may-maintain ng peace and order. Hindi po kaya ng organizer ang mga siwa ng maraming tao kapag nagdagsa na ang mga tao. Kailangan po natin dito ang PNP, ang barangay tanod, ang barangay officials at volunteers. At kailangan po ay may sistema kung paano makakaabot ang tulong sa mga beneficiaries na hindi kayang lumabas ng bahay, katulad ng mga seniors at comorbidity. Ang gusto po natin dito ay talagang localize ito, na kung saang barangay gagawin, doon lang magbabandilyo at hindi na kailangang may mga taong dadagsa galing sa ibang lugar. Kaya kailangan ay nagiging umiikot itong ating community pantry. Katulad po nung naganap dito sa Barangay Holy Spirit, na in-announce ito sa Facebook kung saan nagdagsaan ng maraming tao at halos sobra pa sa 10,000 ang dumating ng mga tao at hindi na nakontrol at hindi na naipatupad ang minimum health standard. Sa community pantry po ay dapat irerespeto ang karapatan ng lahat. Ito man ay organizer, ito man ay beneficiaries, o ito man ay party ng LGUs. At hindi po natin papayagan na magkakaroon ng EPAL o tinatawag nating maglalagay na anumang signage, billboards, posters, bearing pictures, pangalan, initial, o images ng mga tao na nagsasagawa ng community pantry, no? Lalo na po ang mga politicians na gustong pumapil dito sa community pantry. So ito po ay ginawa namin isang advisory o memo na ipinalabas namin para sa guidelines ng ating mga LGU. Next slide. Ang susunod naman po ay ang ulat para makapag-update lang po ako sa kumpanya ng PNP kontra sa illegal na droga. Dito po sa screen ay mula po 9 April hanggang 26 April po ang ating nakalagay na datos dito. At makikita natin na sa loob po ng lugar na to or period na ito ay nakapag-confiscate ang ating kapulisan kasama rin po ang ibang ahensya ng more or less 310,919,295 worth of Cebu ecstasy marijuana from 9 to 15 April. At dito naman sa 16 to 26 April ay 176,859,728 pesos. Pag kinumbine po natin itong period na ito, nagkaroon po ng 2,359 operations, nakapag-aresto ng 3,220 individuals, at nagkaroon po ng mga nasawi na 34 at nag-surrender na 53 drug users. So a total of shabu 59.6 kilos, ang marijuana 687.3 kilos, a total of 487,779,000.24 pesos confiscated shabu and marijuana. Kahapon po, ihahabol ko na yun, may isang bypass operation na naganap sa Barangay Santa Ana, Taytay Rizal, kung saan ang PNP, DEG, PIDEA, Bureau of Customs at Rizal PPO ay nakandak ng bypass operation, resulting to the killing of 2 drug personalities and the confiscation of 15 kilos of shabu worth 102 million pesos. So, yan po yung ating ulat, mahal na Pangulo. Salamat po. Very good. Very good, Secretary. Basta droga talaga. Hindi lang alam ng tao kung gaano ka sama ang tama ng droga sa isang bayan. Let me
revisit doon sa barangay. Alam mo, tama yun. You're correct there. Kung i-barangay-barangay ninyo, but it would be easier really to control even the spacing can be at least enforced to the barest minimum. Yung sa barangay, there is the purok and sitio. You can always schedule it for the purok. So, ilan lang yung maglinya. Then, after that, the sitio will be the next venue. And the third is so forth and so on. Let's start with the basics. Basic political unit is really the barangay and the mga sitio. Sitio din di purok. Pag maglinya lang sila, not so much. Then sabihin lang, you're next. Ganon sana ang walang isip yung mga gagawin yun. What they just do is just to show to the people that they care, but they do not really care because of their ignorance. Ang problema, hindi natin kasi ignorante. Benoit, I'm sorry. Mata ko, Opo. tanda tayo. Kindly give us an overview of what's happening in Metro Manila. Magandang gabi po. Vis-a-vis with the program of government in the distribution of the... Yes, sir. Magandang gabi po, Mr. President, at sa mga kasama ko po sa kabinete. Dalawang gusto ko lang pong sabihin, no? Number one, gusto ko lang pong purihin ang mga alkalde, ang mga barangay captain, ang mga kagawad, ang mga tanod ng Kalakang, Maynila. Dahil despite the fact po na pinakita po ng Secretary Anyo, halos 2 linggo lang na ipamahagi na po nila ang 73% ng ayuda sa dami po ng tao, at hindi lang po yun, sa mga binakunahan ay bumaba pa po ang kaso sa Kalakang, Maynila. Hindi ho dumami, bumaba pa ho. At pangalawang punto po, yung pong sinasabi kanina po ni Secretary Galvez, tama po yun, nag-meeting po kami ng mga alkalde, kasama po ang tinatawag na T3. Ito po yung mga private group na sila Bilus, yung magkalabang McDonald's, Jollibee, Ayala Land, lahat ng malaking korporasyon, tutulong po sila para po paghandaan po natin yung pagdating ng bakuna na kulang-kulang 10 million, no? 10 million itong June, July, August hanggang 15 million. And just to compare it, itong Abril is about 100,000, 150,000. Tapos comparing it to 10 million, so iba ho talaga ang kailangan paghandaan. So yun na po ang pinaghahandaan namin na mahal na Pangulo. At of course, pinakahuli lang po, yung pong sinabi ni Secretary Duque na presenta sa amin, umayong po ang mga alkalde po rito sa MECQ plus new business openings sapagkat ito'y sagot sa mga walang trabaho, magkakaroon ng activities, at sagot rin naman na hindi tataas ang infeksyon dahil ang border control po, walang pwedeng pumasok sa NCR Plus. Ando pa rin po ang border. So sa Kalakang, Maynila, more or less, maganda po ang takbo. Ang mga alkalde po ay iisa lamang ang boses. Kaya maliit na lugar, kamukha ng Patero, San Juan o Mandaluyong, o malaking lugar, Maynila o Quezon City, basta magbotohan po, iisa lang po ang galaw po rito. Yun lang po, Mr. President. Salamat po. Thank you. It's a good report. I'd like to ask Secretary Roque now for his comprehensive report of what's happening. Well, thank you, Mayor. No? Meron po akong presentation pero hindi po umabot sa pagpapadala. No? Pero ang pinakamalaking paghamon po sa communication, sumipa po ng 1 million na ang kaso ng COVID at sinasabi siyempre ng ating mga kalaban, ito raw ay patunay na tayo ay hindi nag-i-implement ng mga tamang pulisiya. Sinasagot po natin ito sa pamamagitan po ng pagko-compare kung nasaan po ang Pilipinas sa buong daigdig.
At makikita naman po sa next time po, papakita ko po yung table. Makikita po natin na sa total number of cases, number 26 lang po ang Pilipinas. At syempre, ang mga top 10, ang mga cases nila, 32 million, 17 million, 14 million, at tayo po ay 1 million. Ito po yung mga bansa na mas mayayaman at mas advanced po ang kanilang mga hospital. Pero ang Estados Unidos, 32 million cases, ang mga namamatay, kalahating million. Samantalang tayo na mahirap na bansa, may 1 million cases nga po, pero maliit din po yung ating death rate dahil ito po ay nasa 1.67 lamang, samantalang ang world average ay nasa 2.1. Tapos sinasabi po natin na huwag niyong titignan lang yung total number of cases kasi dapat tignan niyo rin ilan ang gumaling. At bagamat meron na po tayong in excess of 1 million na mga kaso, ang gumaling naman ay 925,027. At sa mga numero po naman gumaling, tayo po ay number 20 worldwide. No? At dun sa iba pang mga ranking natin, yung active cases nga po natin, number 27 lang tayo sa daigdig. Yung ating cases per 1 million ay number 129 po tayo sa daigdig. At yung ating case fatality rate nga po, tayo po ay 89 sa buong daigdig. Ang ating testing po, 66,000 per day. Tayo po ang pangalawang pinakamataas na testing dito po sa ASEAN. Tapos kung titignan nyo po, no, meron po tayo doon kasi yung cases per million per 100,000. No? Yung cases per 100,000, tayo po ay 898 lamang. Ang UK po, 9,700. Ang US po ay 9,700, ang UK ay 6,577, no? At kung titignan po natin yung deaths per 100,000, ang Pilipinas po 15 lamang, ang Estados Unidos 173, ang UK 191, ang Canada 63 at ang Mexico 167. Tapos meron pong isang website na merong graphs na comparative sa total cases worldwide at pinapakita ko po na bagamat ang Pilipinas ay bahagyang tumaas, napakababa pa po ng kaso natin sa Pilipinas kung ikukumpira nga po doon sa top 20 sa buong mundo kasama po ang Estados Unidos. So bukod po doon sa nag 1 million na ang COVID, siyempre mainit din po yung usaping WPS, I went on the offensive. At ang sinabi ko po, kung merong mga taong namigay ng teritoryo, isa po doon si retired Justice Antonio Carpio dahil doon sa kanyang desisyon sa kaso ng Magallanes versus sa Executive Secretary, nawala po yung ating internal waters, nawala po yung ating territorial seas na matagal na pong rinirespeto ng buong daigdig dahil ito po'y kabahagi ng Treaty of Paris. At ang sabi po doon sa ponensya ni Justice Carpio, bagamat nawala yung napakadaming territorial seas at saka internal waters na sa susunod po ipapakita ko sa inyo, ang kapalit daw ang EEZ. Pero wala pong kapalit yun dahil ang EEZ wala pong soberenya, walang jurisdiction. Ito po ay sovereign rights lamang para magkalap ng tanging yaman. So far po, ang sabi ni Justice Carpio, it is not worthy of response daw po. Yun lang po yung mga dalawang maiinit na topics natin. Alam mo, isang tanong lang ako kay Carpio pati kay Albert. Kung bright kayo, bakit nawala ang West Philippine Sea sa atin? Panahon ninyo yun eh. Panahon ninyo na talagang nandiyan kayo sa pwesto. Kung bright kayo, bakit nawala ang... Ngayon na ng China ang China na ang naghahawak doon. Ako na yung nilulus-lus ninyo na magawa ng paraan. Alam mo ang kabuuan ng they just don't know how. Paper, China, what more could be a more binding order or an international pressure? Di yung tribunal, wala na makatalo sa atin doon. Nobody in the United Nations will go to war for us. Ang ating for China, tapos na yon na may decision na ayaw nilang sumunod. Tayo naman, we have the decision but we are at a loss of how to get back physically the West Philippine Sea. Yan ang problema.
ang ano ko lang dito sa mga bright boy, hindi yun yung panahon na ano sabi ko. May barko tayo diyan sa I think it was in Panatag Sol po, Scarborough. Scarborough. Tapos pumunta rin yung Chinese Coast Guard. Nagkaroon ng standoff. Kasi pinapaalis natin sila. Ngayon na medyo nagkagulo, takot ang mundo na magkaupakan, itong Amerika, nasabi nila na didipinsahan nila tayo, bakit hindi sila pumunta doon? At sinabi nila sa Pilipinas man to. Kaya kami pati gumagamit nitong mga tubig na ito. Kayo ang umalis. Bakit hindi nagpadala? Bakit hindi nila tinawag ang 7th Fleet magpunta doon sa... Sila, ang tuloy, they claim that they were responsible for the breaking of the impasse. Kasi nakatutok eh. Yan ang it's a questionable question. Some say na hindi totoo yan na it was America. But yan ang tanong ko. Bakit noon kailangan na natin ng Amerikano? Bakit walang barko ng Amerikano pumunta doon para tumulong sa ating Coast Guard? Second, kung nagdating man doon sa panahon na it's a legal tussle between the countries, bakit natalo tayo? Anong ginawa ninyo? Huwag yung arbitrary ruling. Atin man talaga yung, hindi naman kailangan yan. Anong ginawa ninyong nasa gobyerno? Ikaw, Albert, ikaw yung nagsabi sa Navy, umatras kayo because of the Americans or you were afraid. Sa Bisaya yan, nagkakak eh. Nawalaan ka ng bayag dyan. Sana, sinabi mo, we will stand our ground. We will not retreat. We will not get out of the West Philippine Sea because it's ours. And we are calling, or at least an offer from the United States to send a flotilla of ships to bus up, para to back us up. Yan, simple yan. Huwag na tayo yung mga papel-papel ni Carpio. Walang kwenta yan. Pumasok ka sa politika. Mabuti para matikman mo. Pumasok ka dyan eh. Ngayon, nasa politika ka. Anong nangyari? Nasa Supreme Court man kayo noon. Bakit hindi ninyo sinabihan si Pinoy maggawa nito, gawa doon? Instead, nag-retreat kayo. Ang anaabutan ko, talo na tayo, ang China, kumasa na ng husto na kanila talaga. Kaya, I have a choice of going to war, mamamatay tayong lahat, kasi wala talaga tayong armas na, or I will just send my soldiers to hell, which I will never do. Hindi ko ipalaban yung mga sundalo ko. Kinanglan ko may laban, manalo tayo. Ako sabihin ko sa China, China, we can always call the Americans. But in so many instances, puro salita lang that we stand by you. That would have been the moment to show to the world that they were with us by sending their superior ships. Bakit hindi nila ginawa? Yan ang tapos sabihin na, we will stand by you. Kaya, kung nagkaupakan doon, nandoon kayo. Wala, Pilipino, yung Coast Guard ko lang, ay anak ng waiting.
Hindi ko ipasubo yung gago ako kung yun ang storya dyan. Remember na pagdating ko sa opisina sa pagka-presidente, yung China Sea, nandoon na talaga sa China kasi umatras tayo. Hindi tayo kumasa. Sino ang presidente noon? Ngayon, ako, kung sabihin ka tingnan natin. Tingnan natin. May mga ano man tayo. May mga, di ba may mga barko tayo din? Pero Mr. President, Oh. Ayun. Mayroon tayong dalawang barko. Subukan nila pa. Sabihin ko sa China, we do not want trouble. We do not want war. Pero kung sabihin mo na paalisin mo lang na ngayon, ano mangyari niyan kung magkagira? Sigurado. Sinong ipadala ko? Si Carpio, pati si putang ina, sila yung nag-umpisa. Sila mauna. Tapos sabi ko, this would really be a test. I've read that China said na umalis kayo. Sabihin ko ngayon, huwag kayong umalis. Period. Kasi huda kung tulungan tayo ng Amerika o hindi. Huwag na tayong umasa sa kanila. Hindi yan kakasa sa atin. In nuclear war, nasasabog itong mundo, kakasa ang Amerika. Tayo, kakasahan tayo. Kaya ako, sabi ko, I'm stating it for the record, we do not want war with China. China is a good friend. Mayroon tayong utang na loob na marami, pati yung bakuna natin. So China, let it be known, is a good friend, and we do not want trouble with them, especially war. But there are things which are not really subject to a compromise. Kagaya ng ginawa mag-atras-atras. Mahirap po yan. Sana they will understand. But I have the interest of my country also to protect. It might not really be a might, an armed might, but it is really a claim of sovereignty, which I cannot. Yan, nandyan na yun. Yan na, example. Sige. Tingnan natin anong gawain natin o anong ginawa nila. Now, let us compare. It is evolving. Na nangyayari pa. It is evolving. Now, let us see what happens. Ako, kung paalisin tayo ng ganun lang, umalis kayo. Huwag kayong umalis. Bakit kayo umalis dyan? Atin yan eh. So, China must understand that if need be, we will, I don't know what will happen next. But tapos naman tayo sa legal, tapos naman tayo sa ano, nandito naman ito si Carpio na, ikaw Carpio, maligo na kayo doon kayong dalawa ni Albert sa beach doon sa Parawan harap ng Spratly. Tignan, ito panahon na. No, gusto, ito na yun. Ito na yun. Ito na yung hinahanap natin. May gawin ako. O, sige. Tingnan natin. Okay yan, Secretary Roque? Okay po. Okay po. Kaya nga po sinasabi ko na nadat na yan po lahat yan. At ngayon nga po, ang naging desisyon ninyo, dahil ayaw natin magpaggera, isulong ang mga bagay-bagay na pwedeng isulong, isang tabi yung hindi mariresolba during po our lifetime.
ay ko, una-una, kalaki ng utang na loob natin sa China. Ito yung bakuna libre. So many, yung mga tulong nila. Pero sabihin ko na there are some things in life which cannot be bargained for. And this is one of them. Now, tignan natin kung anong gawin ng China despite of our pleadings for peace and to settle it. Anong gawain nila doon sa mga barko natin nandyan? O yung ginawa ni Albert pati ni Carpio. Ngayon, makita na natin. Sige daw. Yun lang lang siguro, mga kababayan ko. Medyo emotional ako konti. Pero alam mo na, it's national pride. So, maraming salamat sa pagkinig ninyo.